Bukod sa kalsada, umabot na rin sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment trial ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sa isang supplemental petisyon na inihain ngayong araw ni Attorney Israelito Torion at ilang Mindanaoan lawyers, pinatitigil nila sa Korte Suprema ang impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Torion, hindi na maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis. It is our humble contention that it cannot cross over because it violates the principle of legislative discontinuity. And it means that all pending matters and proceedings that are present in one Congress cannot cross over to the next Congress. Dagdag ni Torion, hindi pwedeng madaliin ang impeachment trial. The days remaining between today and until June 30 are so few, and an honest-to-goodness trial cannot be undertaken anymore without offending due process. Pero sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Constitutional Law Professor at former Dean Attorney Tony Laviña na walang debate sa issue na ito. Pwede raw i-carry over ang paglilitis sa next Congress dahil continuing body ang Senado pagdating sa non-legislative matters. Kasama na rito ang impeachment. Walang duda yan, walang debate tungkol dyan. Di ba? Na may mga bagay na natili sa isang Congress na pwedeng itawid sa bagong Congress. As long as hindi legislative. Ganito rin ang posisyon ng lead counsel para sa third impeachment complaint na si Attorney Amando Ligutan. Buwelta niya, 2004 pa lamang, mayroon ng ruling ang Supreme Court sa kung ano ang tinatawag na legislative functions na hindi maaaring i-carry over sa susunod na Kongreso. Yung question na pwede pang ipagpatuloy ng susunod na Congress, that only applies to what we call legislative functions. So yung usapin, yung mga opinion ng ating mga court legal experts na hindi naman lang nag-mention ng case ng Pimentel, for me, it lacks depth, it lacks rigor. Una nang lumabas ang isang draft resolution mula sa kampo ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa pagbabasura sa impeachment trial ni VP Sara dahil umano sa legal technicalities ng pag-carry over nito sa sunod na Senado. Pero ngayong na-convene na ang impeachment court, ang patuloy na nakabinbing tanong ay kung kailan isasagawa ang presentation of impeachment articles laban sa pinakaunang impeached Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.